Good morning sa inyo mga kalapatids. Araw ng Miyerkules, abangan tayo. Kagabi nagsampa tayo ng ating nag-iisang ibon para sa training ng Herona Tarlac. Pero sa kasamaang palad mga kalapatids, napaka sama ng panahon. Tignan nyo, dito sa lugar natin makulimlim at medyo umaambon. Kanina doon sa video na update ng club, mukhang smash po ngayon ah. Maulan po dito, maulan dito, ayan, madilim. Bababa po tayo pag hindi tumigil to. Ibababa po natin yung mga ibon. Conception po ito ibababa. Napakalakas ng ulan doon sa area, so hindi nila ma-release yung ating mga alaga. Kaya ang plano ay ibaba yung release point, so mapapalapit. Ang sa atin lang naman ay ma-exercise yung ating mga alaga. Kaya sa episode na ito, samahan ninyo ako mga kalapatids. Abangan natin yung ating ibon. At the same time, shoutout na rin natin yung mga ilan sa mga kalapatids natin nagpapa-shoutout at nagtatanong sa ating comment section. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube Tambayan, hit mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Mag-aalas 8 na ng umaga hanggang ngayon, wala pa ring update kung na-release na yung ating mga alaga. Pero mamaya-maya, i-check natin yan mga kalapatids. So habang naghihintay tayo, konting kwentuhan muna. Naalala nyo pa ba to mga kalapatids? Itong ibon natin ito. Yan yung ibon natin na nag-lap champion sa area. Third lap yon sa Tagudin, Ilocos Sur. Siya yung pinakaunang dumating at naiklap dito sa aming area nung lap na yan. At sa mahigit 6,000 birds na natitira nung mga panahon na yon, isipin nyo, nakachamba yung ibon na yan, pang 13 yan, overall. Kaya ako siya muling naalala mga kalapatids dahil kahapon or kagabi, yung nag-load tayo, nagsampa tayo sa ating alaga, nasurpresa ako. Ito, meron pala siyang, may award pala yung ibon natin, yung trophy niya, tsaka yung certificate niya dun sa area. Sayang nga lang at hindi tayo sumasali sa mga fundraise pa or ano, whatever. Kaya, ito lang yung meron tayo, wala tayong, alam nyo na. So, ayan mga kalapatids, may achievement pa rin kahit papaano yung nakaraang liparan natin dun sa summer. Na-smash sa Tugigaraw at napakababa ng percentage ng mga pauwian ng mga panahon na yun. Nung panahon na yun sa Tugigaraw, nasa 9% lang yung arrival rate. Nasa 4,000 plus na lang yung natitirang ibon na yun. Then, ilan lang yung nakauwi, nasa 200 plus something, mga ganon. So, wala. Talagang inolats. Anyway, sana kung nasan man yung ibon natin yon ay nasa maayos siyang kalagayan, hindi siya napahamak, at kung may bago nang nag-aalaga sa kanya, ay sana alagaan siya ng maigi, alagaan siya ng mabuti, ng higit pa dun sa ginawa nating pag-aalaga sa ating ibon na yan. So tatago na lang natin to, itatabi na lang natin to para kahit pa paano may remembrance tayo dun sa ibon natin na yun. Medyo mabilis din yun mga kalapatids, at kapatid yun, full sibling yun ng ating ibon na Grisels ngayon na inililipad, si Sepi. Ang matatandaan ninyo, si Angel, yung ating 6 overall champion, full sibling niya yun, ate niya yun, nakapagbigay naman sa atin ng karangalan, 6 overall champion dun sa isang club, sa dati nating club na nililiparan. Tapos yung yung may-ari nito, yung ibon nating Grisel na nag-lap champion, nakapagbigay din sa atin kahit papaano ng remembrance. Ngayon, sana yung ibon natin na inaabangan sa pagkakataong ito na nililipad para sa NDR, na sana umabot sa NDR Derby, training pa lang kasi ngayon mga kalapatids, sana makapagbigay din ng kahit papaanong karangalan o makapagtala din ng remarkable remembrance dito sa ating loft. Bago ko makalimutan, i-shoutout ko na etong ating mga kalapatids, si Sir Catsman 24 ng Kingdom of Saudi Arabia. Yan, nagpapa-shoutouts yung ating kalapatids. Ingat kayo dyan sir. John Caitlin Cleo ng Andre Love. Ayan, shoutout sa iyo sir. Maraming salamat sa laging pagtutok at pakikitambay. Florderlin Aban, salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagtambay dito sa ating munting YouTube channel. At si Pretty Boy Queen, nagtatanong siya tungkol sa pagpapares. So nagpares naman daw yung pinagpapares niya, kaya lang puro lambingan lang, ayaw magpatungan. Ano daw pwedeng gawin? Ayan, ulit na naman tayo pag may mga ganitong katanungan para hindi tayo mabash. Hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto, at lalong hindi tayo henyo sa ginagawang pag-aalaga. Sa atin lang ay base sa ating natutunan at nag-experience na alam nyo na, mayroon din namang maganda at positibong resulta sa ginagawa natin pag-aalaga. So kapag kayong ganyan ibon ay hindi pa nagpapatungan,
So wala tayong magagawa dyan. Facing nila yan, hindi natin mapipilit. Hindi natin pwedeng kunin yung cap tapos ilagay sa likod ng hen para alam nyo na. So hintayin mo na lang. Kumbaga ang magagawa lang natin dyan ay pasabikin. So meron na tayong ginawang video dyan paano papasabikin yung pinagpapares natin. Panoorin mo na lang yan, etong video na yan. Ilalagay ko dyan yung link dyan sa description. Tapos yung thumbnail, ayan, nakikita nyo dyan. Panoorin nyo yan mga kalapatids na kanubi kung kayo nagkakaroon ng problema or challenges sa pagpapares. Makakuha ka dyan ng ideya. Okay? Doon sa kalapatids natin na si Sir Hotshot XD. Maraming salamat sir sa pagtutok. At maalala ko may tanong din yung ating kalapatids na ito. Pwede daw ba mag-vaccine kapag ka nagtitraining? Naku, negative yan sir. So para maintindihan ninyo mga kalapatids na kanubi kung ano yung pwedeng senaryo. Kung kayo ay na-vaksinan ng COVID, yung COVID vaccine, di ba yung iba sa atin nilagnat. So, ang pinaka-idea kasi niyan mga kalapatids, para sa inyong kaalaman, ay nilalagyan ng virus yung katawan natin sa pamamagitan ng pag-i-injection. Okay? Yung vaccine na yon, meron yung laman na virus, controlled virus. Okay? So ang mangyayari, sasama sa ating sistema ng katawan natin yung mga virus na nandun sa vaccine. Ang goal ay i-trigger yung ating immune system na mag-produce ng antibodies na panlaban or kukontra dun sa ganung klaseng virus or infection dulot ng virus na yon. Halimbawa, nag-vaccine tayo sa ating mga alaga, 1 linggo yan silang hindi rumuronda, 1 linggo silang nagpapahinga. Nakakulong lang sila dito mga kalapatids at binibigyan ko sila ng electrolytes sa mga unang araw ng pagkatapos ng pagbabaksin. Pahinga lang sila kasi yung mga katawan niyan namamaga, masama yung pakiramdam para silang lalagnatin. Pag tinraining mo sila sa ganung kalagayan, kawawa naman yung ibon. Ito lang, isipin mo may trangkaso ka, masama mga kasukasuhan mo. Tapos pinatakbo ka, pinag-jogging ka, pinaglaro ka ng basketball. So parang ganun lang din yun. Kaya kawawa naman yung ating mga alaga. So sana nakapagbigay tayo ng konting idea dun sa ating kalapatid na si Sir Hotshot XD. At para sa iba pang detalye tungkol sa topic na yan, ilalagay ko dyan yung thumbnail mga kalapatids. Yung link nyan sa ating description. Nako mga kalapatids na kanubi, panoorin nyo yan para magkaroon kayo ng tamang pagkaunawa tungkol sa bagay na yan mga kalapatids. Kasi marami tayong nakikita, napapanood na alam nyo na, bagamat no comment tayo sa mga ganun. Pero ang punto natin ay i-redirect yung mga kalapatids natin na kanubi sa tamang impormasyon. Hindi totoo yan. Hindi porke kasi ginagawa ng iba, yun na yung tama. Gagayahin na natin without understanding the reason behind. Bola lang yan. Ukol sa bagay na yun. So yan mga kalapatids, panoorin yan para nang sa ganun ay magkaroon kayo ng basic idea or knowledge tungkol sa mga ganyang bagay. Ang dami na natin na pagkwentuhan mga kalapatids. Wala pa rin yung ating alaga. So itatabi ko na muna to at maglilinis-linis lang muna ako ng kaunti para kahit paano pagdating ng ating ibon, kung uuwian tayo, maaliwalas yung kumpirmado kanina, nag-update yung ating club BBC Manila na yung ating mga ibon ay binaba na nila ng tuluyan from Herona Tarlac na dapat sanang release point, naging Angeles Pampanga na lang na may layong mahigit 70 kilometers air distance. Ang cut off mamaya-maya 10:15. May pasok tayo ng alas 10. So sana bago mag alas 10 ay dumating na yung ating mga ibon. A few moments later. Time check mga kalapatids, 2 minuto bago mag cut off. At hanggang ngayon wala pa rin yung ating ibon. Nako, mukhang hindi pa marunong mag-break away dun sa grupo yung ating ibon mga kalapatids. So hindi umuwi sa oras yung ating alaga. At sana umuwi na lang siya mga kalapatids. Hindi ko na siya hihintayin dahil may trabaho pa tayo. So i-update ko na lang kayo mamaya. 1 eternity later. 1:30 mga kalapatids. Tignan natin kung nakauwi yung ibon natin. Ay nakakala ko hindi na tayo uuwian. Anong ayong oras dumating tong ibon nating grisel na to mga kalapatids. Oh, ay yung grisels natin oh. Oh, di ba? Hindi siya nakaabot sa tamang oras. Pero ganun pa man, masaya tayo, inuwian tayo dahil kanina talaga mga kalapatids, grabe pahirapan. Kahit binaba ng Angeles Pampanga. Iwan ko ba bakit nahirapan yung ating mga alaga? Kasi kanina habang naghihintay tayo, magka-cut off na yun, pero saka palang nagdadagsaan yung grupo ng mga ibon na galing sa training dito sa Himpapawid natin. So talagang sigurong nahirapan yung ating mga alaga. Anyway, ganoon pa man, nagpapasukan na yung ating mga alaga dahil nakita na nila tayo. Nag-break time lang tayo galing sa trabaho. So ngayon tayo magpapatuka. Dapat kanina kung maagang dumating yung ating ibon, pero since
hindi siya dumating, so sabay-sabay na tayo magpapatuka. Tara, patukan na tayo mga kalapatids. Oh, di ba? Mabait ng mga taga SDR natin ah. Oh, marurunong na sila. Nakita nila tayo, pasok agad sila. Ayan mga kalapatids, ganadong ganado. Siguro kanina pa to dumating at hinihintay talaga tayo dahil nga gugutom na siya. Kaya lang, siyempre, ngayon lang tayo dumating, ngayon lang tayo nagpatuka, kaya ngayon lang nakakain yung ating alaga. Mukha namang ano naman siya, hindi naman siya nahihirapan mga kalapatids. Talagang mabagal lang talaga. Hindi ko alam kung kulang pa sa training or hindi pa marunong mag breakaway, sumasama pa dun sa grupo kaya nagtatagal. Tignan natin sa mga susunod kung mag-i-improve pa tong ating alaga. So mabagal to mga kalapatids, hindi natin ko pwedeng isaling fan race at hindi niya naman yung bilis ng kanyang ate at yung kanyang kuya na nag-lap champion. O let's tayo sa pagkakataong ito, pero okay lang dahil di naman tayo nakikipagpabilisan sa pagkakataong ito. Nag-acclimatize pa lang tayo sa ating alaga dahil nga na-late tayo sa pagka-training sa kanila. Hopefully maka-adapt na sana at makapag-adjust itong ating alaga. Tutok lang kayo sa mga susunod pa nating abangan mga kalapatids, mga gagawin pa nating mga paghahanda. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share sa video ito kung yung nagustuhan. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, mapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!